Sa sandaling pumasok si Travis, tumingin siya sa Maximilian na may pang-iinis. Paano manggahas ang mahihirap na lalaki sa Cartier? Maximilian frowned bahagyang, at pinili na hindi magbayad ng pansin sa Travis. Nakikita ng Maximilian na huwag pansinin siya, agad na inis ang Travis. Pagkatapos ay lumakad siya at sinabi ng lamig, "Bueno, gaano ka manggahas na bumili ng mga maluho na alahas?" Sinabi ng Maximilian na walang interes, "Bakit hindi ko nakikita ito dahil bukas ito para sa negosyo?" "Ha!" Travis sneered, "Dahil ikaw ay mahirap. Ito ay Cartier, na ang mga necklaces at brilyante singsing ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar nang hindi bababasa. Sa tingin mo ba maaari mong bayaran ito?" Siya ay isang mahinang tao, at kung paano siya nagkunwari na maging mayaman sa harap ng Travis. Hindi niya napagtanto ang kanyang sariling kalagayan. Ang Maximilian ay tahimik habang siya ay nagtaka kung dapat niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ng Travis. At sa parehong oras, ang mapagmataas na sales assistant na tumingin sa Maximilian ay lumakad sa Travis at sinabi mahina sa isang komplementaryong ngiti, "Narito ka, Mr. Travis. Maaari ba akong tulungan ka?" Si Vanessa ay nag-aalala sa Travis, habang siya ay isang gentry na may-ari ng 10 milyong dolyar. Walang nag-iisang sales assistant o single woman ang hindi gusto tulad ng isang tao. Bukod, si Travis ay bumili ng isang kalangitan sa langit na diwata ng kalangitan ngayong umaga. Kaya kung ano ang isang pagkakaiba sa pagitan niya at Maximilian, na nakatayo doon tulad ng isang log. Nagbigay si Travis ng isang gitnang daliri sa Maximilian, at pagkatapos ay sinabi niya kay Vanessa, "Paparating ako para sa daang bulaklak na kwarto ng bulaklak." Hindi siya naniniwala na ang Victoria ay hindi gusto ang kwintas. Ang kwintas ay ang pangarap ng lahat ng kababaihan. Nang marinig ito, ang Vanessa at ilang mga sales assistant ay nagulat at nasasabik, pagkatapos ay sinabi niya, "Okay, Mr. Travis, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Wala kaming kwintas ngayon, at ito ay nasa headquarter. Ibibigay namin ito ngayon. Siya ay magiging mayaman sa lalong madaling panahon." Nais ni Travis na makita ang daang bulaklak na kwintas ng bulaklak na kwarto, kaya bibili niya ito sa isang malaking lawak. Kung ang unang daang bulaklak Encanto Diamante kwintas sa HCT ay ibinebenta sa pamamagitan ng kanilang sarili, hindi lamang sila makakuha ng katanyagan ngunit kumita ng hindi bababa sa 100,000 dolyar bilang komisyon. Kinuha agad ni Vanessa ang kanyang cellphone at nadial ang bilang ng headquarter. Pagkalipas ng ilang minuto, inanyayahan ni Vanessa na umupo sa VIP lounge area ng tindahan ng maigi, lumuluhod upang makagawa ng isang tasa ng magandang tsaa, "Mr. Travis, mangyaring maghintay ng ilang sandali." Ito ay sa sandaling ito na ang Maximilian nadama ng isang maliit na galit. Gusto rin niyang makita ang daang bulaklak na Encantado na diamante, ngunit siya ay naiwan sa mga assistant ng benta. Sa kabaligtaran, si Travis na dumating sa kanya upang makita ang daang bulaklak na Encanto Diamond Necklace. "Bakit hindi ako nakukuha sa akin?" Sinabi ng Maximilian nang walang bahala. Siya ay hindi kailanman nagustuhan na maging galit, ngunit ngayon, siya ay isang maliit na naiinis. "Ha!" Sa isang biglaang malakas na tawa at isang mapanukso tono, tumindig si Travis at tumingin sa Maximilian na may mga contempt, pagkatapos ay tinanong niya si Vanessa sa tabi niya, dumating din siya upang makita ang daang bulaklak na diamante. Pagkatapos Vanessa, na may isang apologetic tumingin sa kanyang mukha, nodded at sinabi, "Oo, Mr. Travis." Travis snorted coldly, tugged sa kanyang suit, at sinabi arrogantly, "Isang taong tulad niya ay nararapat makita ito. Alam mo, ako ang VIP na maaaring kayang bayaran ang kwintas na ito. Dahil ako ang VIP, hindi ko nais na mabothered ng isang aso." Naintindihan ni Vanessa sa isang segundo at agad na nakatungo upang humingi ng paumanhin, "Huwag mag-alala, Mr. Travis. Dadalhin ko siya agad." Nang sabihin niya na, tinitigan niya ang Maximilian na may malamig at hindi mabait na mga mata, at sinabi sa isang malisyosong tono, "Lumabas ka, hindi ka nasisiyahan." Gayunpaman, ang Vanessa ay nagwawasak. Gayunpaman, ang Maximilian ay tumigil pa rin at hindi lumipat. Ang Vanessa ay nababalisa at hihilingin sa mga gwardya ng seguridad nang biglang dumating si Travis at nagsabi, "Kalimutan ito, dahil gusto niyang makita ito, pagkatapos ay hayaan siyang maging." Matapos ang lahat, ang isang mahinang tao ay malamang na hindi makita ito para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Well,
Ipaalam sa Maximilian ang kilalanin kung paano mahal ang daang bulaklak Encanto Brillante Quintas ay. Sa kasong iyon, siya ay mag-urong mula sa mga paghihirap. Pagkatapos maghintay ng ilang minuto, nakakuha si Travis ng isang maliit na walang pasensya at sinabi, bakit hindi pa ito naihatid? Wala akong panahon, dahil mayroon akong isang mahalagang pulong upang dumalo sa ibang pagkakataon. Mr. Travis, ito ay nasa paraan na. Mangyaring maghintay para sa isang minuto, Vanessa ay nababalisa, masyadong. Sa kabaligtaran, ang Maximilian ay hindi nababalisa sa lahat, dahil kinuha niya ito sa hapon. Pagkatapos maghintay ng isa pang 10 minuto, hindi maaaring tumayo si Travis at pagkatapos ay umaling ang kanyang telepono, hoy, ama. Okay, nakuha ko ito. Magkakaroon ako ngayon. Hanging up ang telepono, ang mukha ni Travis ay malupit, at pagkatapos ay sinabi niya kay Vanessa, babalikan ko bukas. Matapos sabihin na, siya ay tumingin sa Maximilian ng walang bahala at umalis, Mr. Travis, mangyaring maghintay ng 5 minuto. Gayunpaman, nakuha ni Travis ang kotse. Nagkaroon ng emergency meeting sa kumpanya at kailangan niyang bumalik sa oras. Sa tindahan, bumalik si Vanessa sa tindahan sa pagkabigo, at pagkatapos ay sinampal at inabuso niya ang Maximilian. At ang tanawin na ito ay nakuha din ng Travis sa kotse. Ginugol niya ang 1 minuto sa pagkuha ng kawili-wiling video. Naisip niya na ang Maximilian ay isang wimp. Anong kahihiyan sa mga lalaki siya? Pagkatapos ay kinuha niya ang kalamangan ng kanyang relasyon sa Griffith Company at naipost ang video sa WeChat group ng mga empleyado. At sa paglipas dito, Maximilian na inabuso ni Vanessa, ngumiti. Naisip niya na maaari itong linangin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi galit sa iba. Kasabay nito, ang isang tao ay nagmadali, nagtataglay ng isang kamera na mukhang mataas na grado at mahal. At may 4 na security guard sa likod niya upang i-escort ang mga kalakal. Nang pumasok siya, sumigaw siya, kami ay nahuli sa isang masikip na trapiko at huli ng ilang minuto. Nasaan ang mga bisita? Nagpakita si Vanessa ng isang malungkot na pagpapahayag at grunted, na wala. Ang lalaking gumagawa ng paghahatid ay nagulat, nagtapos sa silid sa kanyang kamay, at nagtanong, kaya ano ang dapat kong gawin? Ipinadala ko ulit-ulit. O ano? Hindi namin maaaring panatilihin ang ganoong mahalaga dito kung may mali sa aming tindahan. Sinabi ni Vanessa. Ngunit pagkatapos, ang isang walang hanggang tinig ay tumunog, kukunin ko ito. Swish! Ang bawat tao ay tumingin sa direksyon ng tunog at ang kanilang mga mata ay nakatakda sa unimpressive Maximilian. Bilhin mo ito. Kidding mo ba ako? Alam mo ba kung ano ang mga kwalifikasyon para sa pagbili ng kwintas na ito? Kailangan mong maging isang pilak na miyembro ng Cartier, na hindi bababa sa ginugol sa mahigit $5 milyong sa Cartier. Si Vanessa ay sumigaw, na anggagalit. Paano siya nakilala ang gayong hanggal na lalaki ngayon? Talagang gusto ng gentleman na ito na bilhin ito. Ang lalaki na naghahatid ng mga kalakal ay nagtanong ng may ngiti. Sinabi ni Vanessa nang may galit kaagad, hindi iyan paraan. Siya ay isang mahinang tao lamang. Maaari mo ring ipadala ito pabalik ng sabay-sabay. Ang lalaki ay nodded at sinabi wala pa. Pagkatapos ay bumalik siya at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang lalaki na may suot na itim na suit na may matibay na tayahin na lumakad. Nang maglaon siya ay pumasok sa puting guwantes. Pagkatapos ay siya ibinigay ang isang itim na card na may gintong trim sa Maximilian. Young master, narito ang kailangan mo. Sinabi ng lalaki ng may paggalang. Young master. Ang tanawin at ang appellation ginawa ang mga sales assistant shocked. At ang taong nagligtas ng mga kalakal, ay tumingin pabalik, pagkatapos ay natakot siya na halos hindi siya tumigil. A. Supreme Black Card. Ang lalaki ay huminga at ang kanyang mga mata ay napuno ng katakutin. At habang sumigaw siya, si Vanessa at ang iba pa ay masindak. Sapagkat, kung ano ang pinakamataas na itim na card ng Cartier. Ito ay limitado sa 10 mga piraso sa buong mundo. Ito ay ang simbolo ng nangungunang miyembro ng Cartier. Ang isa na pag-aari nito ay maaaring bumili ng anumang nais niya sa Cartier. Maaari pa rin niyang alisin ang anumang bagay sa ilalim ng $5 milyong na hindi nagbabayad para dito. Paano ito posible? Si Vanessa ay dumbfounded. Gayunman, pinaikot ng Maximilian ang kanyang kamay, na binibigyan ng senadorias ang lalaki, at pagkatapos ay ibinigay niya ang itim na card kay Vanessa at tinanong, kaya, karapat-dapat akong bilhin ito ngayon.
Si Vanessa ay nanginig pagkatapos ay siya ay tumungo upang sagutin kaagad ng may paggalang, oo. Tuldok 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 tuldok. Oo, siya ay screwed. Si Vanessa ay nasaktan sa isang kliyente na may isang kataas-taasang itim na card. Dapat siya kumuha ng mga pagkilos ng remedial. Kaya agad niyang basagin ang isang ngiti at nagalit mangyaring. Tuldok 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 panipi. Bilang isang resulta, ang Maximilian ay direktang umiling ang kanyang ulo upang matakpan ang kanyang mga salita, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, na nagtuturo sa Sepiro na medyo nagulat sa likod ng karamihan, at sinabi, Sapphire lumakad sa Maximilian timidly, at pagkatapos ay nakacheck para sa kanya. Ang isa na may-ari ng itim na card ay hindi nangangailangan ng mga komplikadong formalidad. Nagbibigay sa kanya ng warm congratulations. Sinabi ni Maximilian, ipadala ito sa Yunsheng Pharmaceutical ng pamilya Griffith. Sapphire nodded, pagkatapos siya nagtanong, panatilihin ang lagda sa Maximilian.